Magandang umaga sa ating lahat. Ako ay si Rodel Tahil at kasama ko ang aking mga kagrupo sa paggawa ng videong ito. Bago ang lahat, kami ay masayang ibabahagi ang mahalagang uri ng teksto sa pantikan, ang tekstong impormatibo. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, sasamahan niyo kaming malaman ang kahulugan, halimbawa, mga mahalagang konsepto at mga gamit na salita ng tekstong informatibo na naglalayong magbigay sa atin ng kaalaman at pag-unawa sa mga bagay sa ating paligid. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito at naway magbigay ng kaalaman sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating pagtalakay, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang layunin natin ngayon. Una, natutukoy ang teksto na nasa anyong informatibo. Pangalawa, nakikilala ang kaibahan ng tekstong informatibo sa iba pang uri ng teksto. Pangatlo, natutukoy ang mga salita ayon sa formalidad na gamit. At ang panghuli, nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng halimbawang teksto. Panimula. Ang bawat basahin o sulatin ay mahalagang sangkap sa pagkatuto ng isang individual. Halimbawa nito ay mga uri ng teksto kung saan kabilang ang aralin natin ngayon, ang tekstong informatibo. Sa katawagan pa lamang sa teksto ay mahihinuhanan ninyo kung ano ang pangunahing layunin ng isang manunulat sa pagsulat ng ganitong uring babasahin. Tuklasin natin ang kaalaman sa likod ng tekstong informatibo. Ano nga ba ang tekstong informatibo? Una, nagbibigay ng tiyak na impormasyon kaugnay sa isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Nagpapahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa paksang tinatalakay. Malinaw na naglalahad ng mga bagay-bagay upang malinaw na maibahagi ang impormasyong nararapat na malaman ng mambasa. Sinasabing sinasalungat ng tekstong informatibo ang argumentative sapagkat hindi nagbibigay ng opinyon o pabor sa paksang tinatalakay. Kadalasan itong naglalahad ng mga datos o objektibo. Karaniwan itong sumasagot sa tanong na ano, sino, at paano patungkol sa paksa. At para mas maintindihan nyo ang salitang tekstong informatibo, magbibigay kami ng halimbawa. Para sa katanungang ano ang benepisyo ng bagong sistema ng edukasyon, ang K-12? At upang mas maintindihan natin ang tanong, babasahin namin ang tekstong ito. Mga benepisyo sa K-12. Magandang hapon sa inyo, Binibining Dolosa. Bago natin simulan ang ating presentasyon, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako pala si Phoebe Aranchado. At ngayon, iuulat ko ang mga benepisyo sa K-12. Ano pala ang mga benepisyo sa K-12? Yan ang aalamin natin. Pinaluwag ng pinagyamang kurikulum ang mga akademikong gawain. Layunin nitong linangin ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Bilang katunayan, bibigyan nito ang mga mag-aaral ng higit maraming oras upang linangin ang kani-kanilang mga kakayahan. Upang makabahagi sa curricular activities at makisangkot sa aktibidad sa lipunan. Sa K-12, ang ating graduates ay higit sa handa sa pagpasok sa lalong mataas na edukasyon. Sa loob ng programa ay matataglay sila ng mga kasanayan at kakayahang akma sa pangailangan ng job market. Magkakaroon sila ng Certificate of Proficiency, Certificate of Competency o National Certification sa larangan ng espilasyon ngayon din. Dahil sa K-12 ay kikilala ng ibang bansa ang Filipino graduates at Filipino professionals. Ang K-12 ay makatutulong din upang umangat ang ating ekonomiya. Pinatutunayan ng ilang pag-aaral na ang edukasyon ay pagpapaunlad sa kalidad na nakapapaangat sa GDP growth hanggang 2%. Mabisang sandigan sa pagmatagalang socio-economic development ang lipunang dumaan sa di-kalidad na edukasyon. At ngayon, ating babalikan ang tanong na ano ang mga benepisyo ng bagong sistema ng edukasyon, ang K-12? Nabanggit sa tekstong binasa kanina na ang mga benepisyo ng K-12 ay pinaluwag na curriculum, paghahanda para sa mas mataas na edukasyon at trabaho,
pagkilala sa mga Filipino graduates at professionals, at pag-angat sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpaunlad ng kalidad ng edukasyon. At tama kayo, ito ay isang impormatibong teksto sapagkat naglalaman ito ng tiyak na impormasyon at detalye tungkol sa benepisyo ng K-12 sistema ng edukasyon. Mahalagang konseptong dapat nating tandaan upang mas makilala ang tekstong impormatibo. May mga ilang mahalagang konsepto na dapat nating tandaan. Una, ang tekstong impormatibo ay naglalayong maglahad ng tiyak na impormasyon at mahalagang detalye na may lohikal na paghahanay. Pangalawa, isang tiyak na paksa lamang ang tinatalakay nito. Kung magkaroon ng kaugnay na paksa, dapat na makita ito sa kasunod na talata. Katlo, sa pagbasa ng tekstong impormatibo, magkaroon ng focus sa mga impormasyong ipinapayag. Isulat mo ito kung kinakailangan. At ang panghuli, sa pagsulat ng tekstong informatibo, tandaang ihanay ng maayos ang mga salita, piliing mabuti ang mga tiyak at mahalagang salita lamang. At yun ang mga ilang mahalagang konseptong dapat nating tandaan upang mas makilala natin ang tekstong informatibo. Formal na gamit ng salita. Kapag sinabi nating formal, ito ay tinuturing na pinakamataas ng antas ng wika. Karaniwan itong gamit sa pakikipagtalastasan ng mga professional o mga nakapag-aral. Gayon din ang mga nagpakadulobhasa sa pag-aaral ng wika. May dalawang uri ng wika ang formal. Una ay ang pambansa. Uri ng wikang sinasalita sa paaralan, tanggapan ng pamalaan, sa pagsulat ng konstitusyon, sa simbahan, sa mga pagpupulong sa Kongreso at Senado at maging sa palasyo ng Malacanang. Mga halimbawa nito ay ang anak, tahanan at pangulo. Ang pangalawang uri ng wika ay ang pampanitikan. Isa itong wikang ginagamit sa mga akdang papanitikan upang maging masining, malikhain, matalinhaga ang mga paglalahad o pagpapayag. Halimbawa nito ay ang bunga ng pag-ibig, palasyo ng pag-ibig, at ama ng bansa. Di formal kapag ang mga salita o pahayag ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang anyo ng salita sa pinakagamit ng bawat individual. Formal. Una ay ang kolokyal. Isa itong pakikipagbagay ng wika sa taong gumagamit nito. Kadalasang napapaikli ang mga salita, ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa, lika para sa salitang halika, pre para sa pare. Ang pangalawa naman ay ang lalawikanin. Wikang gamit ng isang pook o lipon ng mga tao. Tinatawag itong dialekto sa kasalukuyan. Halimbawa na rito ang Batanggenyo, Chabacano, Tausug, Cebuano, Ilonggo, Bisaya at iba pa. Hindi talamag ang paggamit ng isang bansa ng mga wikang lalawiganin, ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan. Halimbawa, papanaw ka na? O ang ibig sabihin ay aalis ka na? Nakain ka na? O ang ibig sabihin ay kumain ka na? At mag-urog na ang ibig sabihin ay maghugas. At ang panghuli ay ang balbal. Tinuturing na pinakamababang uri ng wika, karaniwang gamit ng mga taong walang formal na edukasyon. Halimbawa nito ay ang chicks, o ang ibig sabihin ay dalagang bata pa. Osep o piso at Pinoy, na ang ibig sabihin ay Pilipino. Sa ating pagtatapos, nais ko lamang pasalamatan kayo sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa ating talakayan. Sana ay nakatulong ito upang mas mapalawak ang inyong kalaman tungkol sa tekstong informatibo. Tandaan, ang pag-unlad ng ating kalaman ay hindi matatapos dito lamang.
Patuloy tayong maging bukas sa pag-aaral at pagtanggap ng bagong kalaman sa bawat araw. Sa susunod na pagkakataon, sama-sama pa rin tayong magtutok at magpalawak ng ating kalaman. Maraming salamat sa inyong oras at dedikasyon sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!